napapagod sa trabaho ko kahit puyat. Gaya nito, kagabi umuwi kami alas 10. Tapos alas 6 gising na ako. Nag-market pa ako ng alas 2. Pero ngayon medyo saktan ako. Sama-sama kayo naiyak ako kasi yun nga po, yung usapan namin ni Ate Laika na ayaw niyang mawalan ng tatay kasi nawala na yung nanay niya. Nag-connect pa sa akin na nakaraan lang nawala yung nanay ko and then ganito rin yung ginawa ko sa tatay ko. Kinulture ko para umaba pa ang buhay niya. Kaya sana loobin ng Panginoon na maging maayos din ang health ni Tatay Rudolph para sa kanyang mga anak, para kay Ate Dangdang. Yun lang, nalulungkot lang ako kasi may letters na naman na natanggap ang Team Daddy Frankie. Although gumagawa rin ako ng paraan, nag-aasa ko ng help para mapagpatuloy natin yung ating pagtulong. Kasi ang iniisip ko dito mga kababayan, kung hindi natin tulungan si Ate Dangdang, Kuya Oliver, lahat ng mga beneficiaries natin, paano na sila? Tapos na po kami. Yan, papunta na kami sa sakyan. Gutom na yata si tatay. Gutom ka na, tay? Kain muna ikaw, tay. Para ano. Yung ubo ko problema ko. Ha? Ubo ko problema ko, ma'am. Obo? Oo. Tama mo lang muna. Sige. Ito, merong ano. Para ano. Puti naman yung problema ko, kaya lang, Ano? madami. Madami. Oo. Madami nga. Tara. Sakay ka na, tay. Dito ka tingin. Kaya mo. Okay, ha. Dito na kami. Okay na? Yes. Sa tatay, Yun. So, maraming tema si tatay. maraming claim. Daming gamot, daddy. Daming gamot. Huwag mong alalahanin yan, tay. Nabili ko na han yung iba. Pero han, kailangan yung x-ray Basta ngayon. Sige, saan natin ipa-x-ray? sa Megason. Megason, okay. Sige. Ayun. Pero binili ko na ibang Diretso na natin sa Megason. Okay. Sige, x-ray lang. x-ray tsaka ECG. Bakit? Bali na yung balakang niya? Oo. Titingnan daw ni Doc kung buo pa yung puso niya. Ay, puso baga. Baga, puso tsaka Baga po. Balakang. Bakit balakang? Ay, hindi, pinapatawa ko lang si tatay mga kababayan kasi problemado talaga po yan. Gaya ng aking sinabi sa inyo. Kaya nung nakausap ko si Ate Laika, umiiyak. Nag-iiyak silang magkakapatid dahil sa tatay nila. Di ba? Abangan nyo po yung usapan namin ni Ate Laika about sa tatay, about nanay niya. Kaya yun, naawa talaga ako sa pamilyang ito mga kababayan dahil wala na raw yung nanay niya, ayaw niyang mawala rin yung tatay niya. And then, kita ko talaga yung pagmamahal ni Ate Laika sa kanyang pamilya. Kaya yun, kagaya ko, wala na rin akong nanay. And then, ganyan din ginawa ko sa aking tatay. Nung nagkasakit yung tatay ko, dinala ko siya sa ospital. Dito ko rin pinakulture kay Doc Lagman yung health ng aking tatay. Diba? Napaka-importante ang magulang. Kaya, gagawin natin lahat para humaba pa yung buhay nila. Ganon din kay Tatay Rudolph na mahal siya ng kanyang mga anak. Nagiging emotional ako. Ewan sa bakit. May problema kasi. Pero laban lang mga kababayan. Gagawin ko lang lahat ng aking makakaya para sa kanila. Hindi ako napapagod sa trabaho ko. Hindi ako nagsasawa sa ginagawa ko para sa kanila. Pero pagdating sa mga magulang, yan ang kahinaan ko.
Diyan talaga ang mapapahiya. Sa mga pagsubok naman, sinabi ko na kakayanin ko lahat. Pero tao lang din ako. Nasasaktan. Kasi sa dami ng ginagawa kong pagtulong, may mga tao pa rin na gusto kang i-down. Gusto kanilang siraan. Mahirap mga kababayan. Yan ang sinabi ko, hindi ako napapagod sa trabaho ko kahit puyat. Gaya nito, kagabi mo, kami alas 10. Tapos alas 6, gising na ako. Nag-market pa ako ng alas 2. Pero ngayon, medyo saktan ako. Sama-sama kayo naiyak ako kasi yun nga po, yung usapan namin ni Ate Laika na ayaw niyang mawalan ng tatay kasi nawala na yung nanay niya. Nag-connect pa sa akin na nakaraan lang nawala yung nanay ko and then ganito rin yung ginawa ko sa tatay ko. Kinulture ko para umaba pa ang buhay niya. Kaya sana loobin ng Panginoon na maging maayos din ang health ni Tatay Rudolph para sa kanyang mga anak, para kay Ate Dangdang. Yun lang, nalulungkot lang ako kasi may letters na naman na natanggap ang Team Daddy Frankie. Although gumagawa rin ako ng paraan, nag-aasa ko ng help para mapagpatuloy natin yung ating pagtulong. Kasi ang iniisip ko dito mga kababayan, kung hindi natin tulungan si Ate Dangdang, Kuya Oliver, lahat ng mga beneficiaries natin, paano na sila? Kaya, panawagan ko po sa ating mga kababayan, sana tignan nila yung huwag natin tignan yung pagkakamali ng isang tao, ang tignan natin kung paano gumagawa para makatulong sa kapwa. No? Maraming mas dapat pagtuunan ng pansin, hindi sa mga kagaya ko na napakaliit, small company. So siguro makapagsubok din ito, pero hindi gawa ng tao to mga kababayan di ba? Hindi ko alam kung paggigipit ba, pangaharas, di ba? Hindi ko alam, kaya hindi ko masabing pagsubok. Kumbaga tao ang gumagawa. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi ba sila masaya na makatulong tayo? Ay. Sorry mga kababayan. Sakit, mahirap. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ako titigil. Haharapin natin lahat yan para sa mga beneficiary natin. Bago pat naiyak ako, naisip ko kasi mga kababayan na instead na yung mga gagamitin kong pera or yung time para pupunta-punta doon, instead na i-focus ko na sa ating mga beneficiary, instead na yung money or time na gagamitin ko sa ibang bagay ay mapunta na sa mga beneficiary natin, pero mapupunta pa sa mahirap magpaliwanag masyado mga kababayan, kaya na aking sinabi, pasensya na, pero samahan niyo po ako, ipag-pray niyo po kami na tuloy-tuloy, no? Maraming salamat po. Okay, honey? Uwi muna tayo ng bahay. Yes, siguro.
para si tatay na lang dadalhin natin sa Megason. Yes. Tapos nandoon na daw si Kuya Rizky para siya ang mag-drive. Okay, sige po. Kasi medyo puyat po ako mga kababayan. Nag-market pa po ako kagabi. Baka kasi akala ng mga tao na sa vlog lang kasi ako nag-focus. Hindi po. May business din ako dito sa Makati na every 2 a.m. na madaling araw nagmamarket kami sa Divisoria, saang market. Kaya pag nandito ako sa Makati, binibigyan ko ng time, hindi ko pinapabayaan din yung business namin dito. Kaya, sige, laban lang mga kababayan. Pasensya na po kayo. Kasi, yun nga, dumating na naman na later sa atin. Kaya, ayun, bukas, haharapin natin ulit. Hirap po. Mahirap mga kababayan. Tara, banti tayo para mapag-proceed tayo kay Tatay Rudolph. Sigat na lang po ang bahala mga kababayan. No? Tayo susuko kasi siya na kayo. Yung emotional lang ako. Yung pintuan nakabukas. Yun. Maraming salamat mga kababayan. Samahan niyo pa kami sa sa Pampa X-ray. Thank you so much, sir. Okay na po yan. Okay, let's go. Bye-bye. So, yun po mga kababayan. So, pansamantalang kami muna ni Kuya Ken, Kuya Rizky, at siyempre si Tatay. Ang natasan ni Daddy Frankie para matuloy po yung niya, yung X-ray, sa yung ECG ni Tatay. CT scan. CT scan, okay. Nandito na po tayo sa clinic. Ano pangalan nila? Megason Clinic. Ayun mga kababayan. So, nandito na ito referral. Saka yan nga, Kuya Sam, bawal ng mga camera. Oh, bawal pa mag-camera mga kababayan. So, pagkakas lang. Tapos baba na po kami. Maya-maya lang po mga kababayan. Dabayan na po natin ang resulta ng X-ray ng tatay kasi yun po, malakas ng kanyang ubo, no? Tayo, ready ka na? Ako. Okay po, tara po, baba tayo. A few moments later. Kababayan, natapos din yung tatay, X-ray sa ECG niya. Wala pong ganong pila, kaya medyo mabilis po kami. Ito, ang niya, resibo, umabot na 1,000 po na. Pero naka-discount po tayo kasi merong sa tatay, senior citizen card. So, kailan makuha tayong result? Sa bukas ng alauna ng Bukas ng alauna. Opo. Pero I think ngayon uuwi na tayo. Pero ang kukuha na siguro ng result si Ma'am Rochelle na. Yes. Opo. Kasi dito lang malapit kila Ma'am Rochelle sa bahay nila. Ayun po, babalik na po tayo dun sa Kuya KJ. Balik na tayo na sa pwesto, sa bahay ni Daddy Frankie. Let's go, Kuya Rizky. Rizky, ready na? Thank you po. Naman, ingat. Ingat.